sa muko. Amen. Amen. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid, na didinggin ng Diyos ang ating mga dalangin? Hallelujah. Tayo manalangin, minsan pa. Aming banal Diyos, Ikaw ang siyang kahapon, ang kasalukuyan at ang magpawalang hanggan. Ikaw po, Diyos, ang nag-akda ng lahat ng mga bagay. Patuloy ka namin kinikilala sa pagkaakdang ito na salamat po sapagkat muli nandito kami, O Diyos, sa gabing ito para makinig muli ng iyong mga salita. Ikaw po ang nag-akda nito, Ikaw po ang nagtalaga nito at kami ay kumikilos lamang alinsunod sa nais mo. At kung kami man ay may mga pagkukulang, alam ko po na sa gabing ito, Ikaw muli ang magpupuno sa bawat isa amin at patuloy na magpapaunawa sa amin ng iyong sakdal na kalooban. Pagpalain mo po ang mga ilang sandali na aming ilalagi sa dakong ito, ang ilang mga panahon ng pakikinig ng iyong salita. Pagpalain mo pong bawat isa sa pamamagitan ng paghahayag mo po, O Diyos, ng iyong mga salita sa kaibuturan ng aming mga puso, sapagkat wala ng ibang pagpapala na pwede naming maranasan at patanggap sa mundong ito. Ito ay ang mahayag ang iyong kalooban sa aming mga buhay at ito ay maranasan namin. Maraming salamat po, dakilang Diyos, ay namin pinagkakatiwala ang mga sandaling lilipas at ang bawat bahagi ng gawain sa gabing ito. Dalangin namin ito sa mo, itinataas at hinihiling sa ipong dakila at banal na pangalan. So only the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. At sa hindi po pagkabala, atin na pong basahin ang ating teksto. Basahin ulit natin yung ating main context yung teksto natin nung nakaraang Wednesday. Pero hindi ko na po babasahin ang lahat. Kung maalala niyo, yung ating binasa nung nakaraan ay from verse 6 ng 1 Corinthians chapter 2 hanggang verse 16. So, binasa natin yan nung nakaraang Miyerkules, 1 Corinthians chapter 2, verse 6 to 16. Pero sa gabing ito, nais kong mag-concentrate tayo sa apat na verses, at ito ay from verse 12. 1 Corinthians chapter 2, verse 12. Sabi dito, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Ang Diyos sa magpala ng kanyang mga salita, sabihin natin, Amen. Amen. You may be seated, mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Nais kong basahin sa Tagalog, Sister Mary Ann. Mula sa verse 12, sabi dito, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. So nabanggit ko na po ito nung nakaraang Miyerkules na itong espiritu na mula sa Diyos ay walang iba ang espiritu ng ating Panginoong Hesus. The Spirit of the Son of God, the Holy Ghost, mga kapatid. At nilinaw natin na ito ay atin nang tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. At tinatawag ko din po itong partial. Ibig sabihin, pag partial, hindi pa po yung kabuuan. Ito ay parte lamang ng nais ng Diyos na matanggap natin. Ibig sabihin, sa dulong bahagi ng ating paglilingkod bago ang pag-agaw,
bago ang rapture, ang glorified body conditions, at bago ang pagsama natin sa Panginoon sa langit, sa ilang mga taon na tayo ay paroroon hanggang sa tayo ay muling bumalik sa lupa para magharing kasama niya. So, merong karanasan na ipaparanas sa atin na tatawagin natin tong adoption or fullness of the Spirit of God that will indwell sa bawat isa sa atin. Ang perfect oneness ng Espiritu ng Anak at ng Ama sapagkat sila ay iisa. Sabi ng ating Panginoon, ang Ama, ako at ang Ama ay iisa, nagkaroon ng tinatawag na union, perfect harmony of oneness, yung Spirit ng Anak sa Espiritu ng Ama na magpawalang hanggan. At nilinaw na din natin ito nung mga nakarang pagtuturo at hindi naman tayo nagkamali sa mga una nating pagpapahayag. Yung nakikita ko at nakikita natin ay ito talaga yung ipinapahayag din ng kasulatan at ng mensahe. Dangan lamang ay nalimitahan tayo sa mga terminology, mga kapatid. At alam ko sa aking sarili na ito ay talagang nagkakatalo lang sa mga terminolohiya o sa mga salitang ginagamit. Pero kagaya ng mga nabanggit ko nung nakaraan, maliban na tayo ay umabot sa maturity, maabot natin yung tinatawag na adoption, maabot natin yung buong pagpapasakop sa Panginoong Jesucristo, yung pakikipag-isa sa Kanyang Espiritu. Ang Ama ay hindi malulugod sa atin at hindi siya mananahang kasama ng Anak. At yan ay sinabi sa Book of John, mga mahal kong kapatid, at mamaya sa mensahe ng propeta, makikita natin na ang new birth, ang baptism of the Holy Ghost, ang tinanggap natin ay partial pa lamang, parte. At ang tawag dyan ni Apostol Pablo sa Episo 1, ito ay the earnest of our inheritance. At pinag-aralan na din natin yung salitang earnest, ibig sabihin bahagi lamang, kalahati ng dapat nating matanggap. So, ibig sabihin, hindi naman totally talagang hiwalay sa isa't isa, kundi ito ay karanasan na mararanasan natin habang tayo ay lumalago sa buhay na spiritual, from new birth experience or born again experience unto adoption, unto full maturity. So, iisang Espiritu ng Diyos sa pangkalahatan in general, yung Espiritu ng Diyos Ama, tinatawag na buhay, fountain of life, ay mararanasan natin sa kabuuan sa mga huling araw na ito, mga kapatid. So, sa pagpapatuloy, sabi sa verse 13, tapusin natin yung verse 12, sabi diyan, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. So, ang banal na Espiritu ay ibinigay sa atin na walang bayad. The Holy Ghost, the baptism of the Holy Ghost, the baptism by the Holy Ghost, with the Holy Ghost, is freely given to us. Ipinanganak ka, ipapanganak ka sa spiritual, natataglayin mo yan. At yan ay kasing katulad ng tinatawag na birthright, mga mahal kong kapatid. Pag sinabing birthright, meron kang karapatan. Doon sa pagkapanganak mo bilang panganay sa lumang tipan, ang merong tinatawag na birthright ay yung panganay. Ibig sabihin, nasa iyo yung lahat, the blessing, yung authority and power nasa panganay na merong tinatawag na birthright. Pero sa spiritual na kalagayan, mga mahal kong kapatid, lahat ng ipapanganak sa spiritual, sa spirito, ay lahat tayo panganay dito. Kung paano ang ating Panginoon ay panganay at tayo kanyang mga kapatid, pero sa spiritual, walang nauna, walang nahuli. Ang katawan ni Kristo ay isang pinagmulan, mga mahal kong kapatid. Kaya lahat tayo dito panganay, ibig sabihin lahat tayo may birthright. Lahat tayo ay tatanggap at makakaranas ng isang karanasan. Walang bunso sa spiritual, kundi tayo ay pantay-pantay dito. At maya madadaanan natin ang patungkol sa birthright na sapagkat yan ang pinapahalagahan ng mga taong ipinanganak na sa Espiritu.
na lumalago. Sa pagpapatuloy, sabi dito sa verse 13, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu. Sa Ingles ay the Holy Ghost. So yan ay parallel sa verse 12 na Spirit of God, at yung sa Tagalog ay Espiritu na galing sa Diyos, na ibinigay sa atin, na nararanasan natin, na ngayon ay nagtuturo sa atin. At yan ay walang iba, the Holy Ghost, ang Espiritu Santo, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Verse 14, datapwat, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. So, yan talaga yung dapat tumimo sa atin, mga kapatid. Yung mga nasa laman pa, yung mga taong natural pa, hindi yan tatanggap ng mga bagay na galing sa Espiritu ng Diyos. Galing sa salita ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Mahirap para sa kanila na ito'y maunawaan, at mahirap para sa kanila na ito ay paniwalaan at tanggapin. Mahirap sa mga karnal at natural na tao na manindigan sa kalooban ng Diyos. Mahihirapan silang makinig ng payo ng Holy Ghost, makinig sa payo ng mga manggagawa, sapagkat sila ay natural pa. O kung hindi naman ay mga bagong silang pa lang sa Espiritu na hindi pa malinaw sa kanila ang mga bagay na kanilang nakikita. Nakagaya ng isang batang isinilang sa laman, sa natural, kahit na isilang na yan, kapag yan ay bata pa, lahat ng bagay halos ay malabo pa yan sa kanya. May intindihan lang niya yung mga bagay-bagay na yan na nasa kanyang paligid, at yung mga bagay na kanyang naririnig at itinuturo sa kanya kapag siya ay ganap ng malago o malaki, mga kapatid. At ganoon din po sa spiritual. Sabi dito, sapagkat ang mga bagay na ito ay kamangmangan sa kanya at hindi niya nauunawa. Kaya kayo magsiyasat kaagad kayo ngayon bago pa natin i-differentiate yung tatlo. Sapagkat ang pupuntuhin natin ngayon ay yung pangatlo, the condition of being as carnal, natural, and spiritual, mga kapatid. So dito pa lang may makikita na tayo na pagkakaiba ng natural na tao sa spiritual na tao. Verse 15, ngunit ang sa spirito, but he that is spiritual. So, ngunit ang nasa spirito, ngunit ang spiritual. English mo nga, Sir Mary Ann. Diba sabi yan, but he that is spiritual judgeth all things. Tagalogin ulit natin. Ngunit siya na spiritual, ngunit siya na nasa spirito ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay. Amen. At siya'y hindi sinisiyasat ng sinuman. So, yan ang pagiging spiritual, mga mahal kong kapatid. Tayo ay tutungo sa pangatlong bahagi ng ating pagtatalakay. Ito ay part 2, is the spiritual man, part 2. At nauna nating dinaanan yung dalawa nung nakaraang Miyerkules. Tiningnan natin ano ang pagiging spiritual sa scripture at sa sinasabi ng mensahe. At magpapatuloy din tayo ng magiging basis natin ay ang scripture at ang mensahe ng propeta sa ating panahon. So, tingnan natin ang pagkakaiba ng tatlong ito. Karnal, natural, at spiritual, mga kapatid. Unahin natin yung karnal. Lahat tayo dito ay naging karnal. Lahat tayo ay isinilang na karnal na po, mga kapatid. Siya dahil nang nilikha ng Diyos sa halaman ng Eden, siya ay spiritual at natural. Yung kanyang inner man, spiritual, at yung kanyang laman, na kinakailangang kumain, na kinakailangang ihimlay, sapagkat meron siyang pisikal na katawan, yun ay natural na tao. Yung natural na tao ay inutusan ng Diyos na malaya niyang makakain ng lahat ng mga bagay na naroon sa halamanan ng Eden. At yung spiritual naman na pagkatao ni Adan ay pinagwikaan ng Panginoon na meron kang dapat na bantayan. Wag na wag mo itong gagawin, wag mo itong kukunin.
So merong pagbabantay. Yung sa spiritual na kalagayan, merong warning, mga mahal kong kapatid. At yung pagiging karnal ay lumitaw na lamang nang si Adan ay sumuway na sa Diyos. Nang tao ay sumuway na sa Diyos, mga mahal kong kapatid. Nang magkasala ang tao, then lumitaw ang karnalidad, ang pagiging karnal. Pag sinabi pong carnality or karnal, yan ay may kinalaman sa gusto ng laman. Yung desire mo. Sabi na Apostol Pablo sa Roma 7:14, mga kapatid, bago pa yung Romans 8 na babasahin din natin, sabi sa Romans 7:14, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. So, sabi ni Pablo, ang kautusan ay spiritual. Sapagkat ito ay salita ng Diyos, ito ay commandments ng Panginoon. Ito ay nagtuturo sa tao na gawin ang kalooban ng Diyos. Anumang bagay na pertaining sa Diyos, mga mahal kong kapatid, pagsunod sa kanyang salita, sa kanyang mga kautusan, ito ay pagiging spiritual. Pero si Pablo, nakita niya ang kalagayan ng tao bilang isang karnal na tao. Na dahil sa mga kautusan ay lalong nanagana ang pagiging karnal ng tao. Nakita ni Pablo ang kalagayan ng isang taong nasa karnal na nakalagayan, mga kapatid, na nasa ilalim ng kasalanan. So ang isang taong karnal ay nasa ilalim pa ng kasalanan. Alipin ng kasalanan. Ang nagmamay-ari sa iyo ay ang kaaway. You are sold under sin. Ikaw ay nakatali. Diba? Ikaw ay nagagapos sa kasalanan. So yan ang una nating kalagayan. Pero salamat dahil pinalaya na tayo ng Diyos. Kaya nga mamaya yung ikatlong bahagi, ipapakita natin na tayo ay mga espiritual. Sabi pa ng propeta, we are carnal, changed by God to spiritual. Tayo ay mga karnal na binago ng Diyos patungo sa pagiging espiritual na tao. Then sa Roma 8:7, sabi pa ni Pablo sa pagpapatuloy, binasa natin ito nung nakaraan, sabi dito, because the carnal mind is enmity against God. Ang kaisipan ng karnal na tao ay pakikipag-alit sa Diyos, mga kapatid. Pakikipag-away sa Diyos. Sapagkat ito ay hindi nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. So ito yung pinaka-kritikal na estado na kalagayan ng tao na matigas ang ulo. Masuwayin, mga mahal kong kapatid. Ito yung mga taong walang kuwang ang salita ng Diyos sa kanila, o kaya man bilang natural na tao na kahit papaano ay may kabutihan, naturuan ng disiplina ng pagiging tao. Merong bahagi na nakapakinig din sila ng salita ng Diyos, at bilang tao na merong free will, tinanggap din nila ang salita ng Diyos. May mga ganong tao. Pero dumating ang araw na tumalikod din sila. Iwanan din nila ang pananampalataya. At ito yung sinasabi ng kasulatan ng mga taong binalikan yung dati nilang estado. So tingnan natin ng isang bahagi ng sipi ng kasulatan, nagpapakita ng isang karnal na kalagayan, mga kapatid, bagamat napakarami. Nasulat na Apostol Pedro, kumuha din tayo sa pangungusap ni Pedro para makita natin ang kaisipan ni Pablo at ni Pedro na meron lamang isang direksyon na tinutunghayan, mga kapatid. Unang Pedro, kabanatang 2, kabanata 2, mga talatang 1 hanggang 8. 1 Peter chapter 2, verse 1 to 8. Tingnan niyo, mga mahal kong kapatid, Tagalogin natin. Samahan niyo ako sa pagbabasa at makinig kayong mabuti. Ito po ang isang bahagi ng kasulatan na nagpapakita ng pagiging karnal na tao. Sabi diyan, kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait. Verse 2,
Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. So dito sa verse 2, ipinapakita niya yung isang tao na naging Kristiyano na. Ang verse 1, ipinapakita, plus balik mo sa verse 1, pinapakita sa verse 1 na yan yung kalagayan ng karnal na tao. Kaya nga, ano sabi yan? Ihihiwalay natin yung nasa verse 2 na naisilang na sa kaharian ng Diyos, naisilang na sa Espiritu, bagamat sanggol pa lamang, pero kinakailangang meron ng maihiwalay sa kanya. Diba? Merong mahihiwalay, mga mahal kong kapatid. Sabi diyan, ang mahihiwalay ay lahat ng kasamaan. Sapagkat ang lahat ng kasamaan ay nasa karnalidad na kalagayan ng tao. Pag sinabi pong karnal na tao, mga mahal kong kapatid, tinatawag din yan na dating tayo, the old man, the old nature, tinatawag din yan the flesh, the lust of the flesh, lahat ng yan masama. Walang anumang bagay na mabuti sa laman. Walang anumang bagay na mabuti sa dati nating pagkatao na nahulog sa kasalanan. Kasabi diyan, kinakailangang pahiwalay ang isang anak ng Diyos sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng pagdaraya. So ang pandaraya, diba? Yan ay gawa ng laman, ng karnal na tao, pagmamataas, pagpapaimbabaw, pananaghili at lahat ng mga panglait at ubusin na natin lahat. Diba? At sa verse 2, pinakita yung pagbabago. Kaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. Alin yung gatas na yan, mga kapatid? Salita ng Diyos. Ang mga salita ng Panginoon na madali nating maunawaan. Diba? Pag binasa natin ang Matthew, mapalad ang tao na nagugutom at nauuhaw, mapalad ang tao na may malinis na puso. Yan ay mga salita ng Panginoon na madali nating maintindihan. Kaligtasan, katubusan, mga pagpapala, yan ay may kinalaman sa mapapakinggan at matatanggap ng isang taong naisilang na bilang espiritu. At kung tayo ay nakaranas na ng muling kapanganakan, mga mahal kong kapatid, meron nang mauuhaw sa ating pagkataong pangloob. Kayo ang nakakaalam kung meron nang naghahanap dyan ng salita ng Diyos. Hinahanap na niya ang salita ng Panginoon sapagkat yan ang kailangan ng kanyang spirito. Amen. Na dati ay walang halaga sa iyo ang salita ng Diyos, ang pakikinig. Pero nang maranasan mo ang kapanganakan, dahil nagpasimula kang magutom at mauhaw. Sabi diyan, upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. So dito meron ng hint na para lumago tayo, para maging spiritual tayo, maging matured, kinakailangan nating uminom ng gatas na salita ng Diyos. Kung meron pa ditong mga baby, kung meron pa ditong mga sanggol, mga kapatid, pag natural na tao, andun dyan sa bahay ngayon, it's either natutulog, nagtatrabaho, o kaya naman, Kuya Ryan, akala ko, baptized na yun ng Holy Ghost, akala ko, born again na yun, akala ko, believer na yun. Pwedeng believer na yung taong yun na nandun sa bahay niya ngayon, na mas nangingibabaw yung natural niyang kalagayan pa, pero bata pa sa pananampalataya. Kaya madali nating makita yung pagkakaiba ng natural na tao sa spiritual na tao na. Yung natural na tao ngayon, nagpapahinga sa kanilang bahay. Yung spiritual na tao, malago ka man o hindi pa malago, at sinusubukang magpakalago at lumago, nandito kayong nakaupo ngayon. Pagiging spiritual yan, mga mahal kong kapatid. Pero hindi rin nangangahulugan, andito kayo, spiritual na kayo. Kasi pwedeng napilitan lang kayo. Pwedeng mandatory lang na iniisip nyo, kinakailangan yung dumalo sa gawain, pero wala naman sa puso. So kayo ang nakakaalam kung kayo ay nabubuhay ngayon sa natural o sa spiritual. Kayo ang nakakaalam ngayon habang kayo nakaupo diyan kung alin ang nangingibabaw. Kung ang natural ba o ang spiritual.
At mas masama dyan, kung di tayo sa una, as bilang karnal pa. Habang nangangaral si Brother Ryan, hindi man nagkikibot-kibot sungungo, so isip, sige rimong-rimong. Di ba? So ungos ko, inirman niya, bilang as karnal, sige rimong-rimong. Numero ka di pagkakarasabi mong kadi, maripa ko di na sa nag-ensadi, pagkarasermonan sa namang palan ako kadi. My goodness. That's being carnal. Pero kung nandito kang pinapalago ng Diyos o natural pa, na hindi pa baptized ng Holy Ghost, then andyan ka na kahit papaano you are taimtimang nakikinig ng salita ng Diyos sa pangangaral, mga kapatid. Tayo po ang nakakaalam. Hindi ako humahatol sa inyo. Kayo po ang nakakaalam at ang Diyos lamang. Pwede tayong merong makita, pwede nating ma-discern ang kalagayan ng isang tao, pero ang Diyos pa rin ang nagpapasya ng kabuuan, mga kapatid. At ayoko magsalita. Di ba? So, ipinapakita dito na merong mararanasan ng isang tao from carnal to spiritual. Verse 3. Bilisan natin. Verse 3. Kung inyong napagkilala ng Panginoon ay mapagbiyaya. Verse 4. Hanggang verse 8 tayo. Tapusin na muna natin. Na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao na tapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na kalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito aking inilalagay sa Sion ng isang batong panulok na Pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyong ang nangananampalataya, siya'y mahalaga. Tatapwat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. In verse 8, ang batong katitisuran at bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibhasa'y mga suwail na dito rin naman sila itinalaga. So alam niyo mga mahal kong kapatid, pag pinag-usapan po ang karnal na tao, majority ng taong nabubuhay ngayon sa ibabaw ng lupa, karnal. Ang mga taong karnal, ito yung mga taong mula sa lahi ni Cain, mga kapatid. At wala tayong magagawa diyan. At tayo rin naman ay nabahiran ng pagiging karnal. Salamat na lang meron tayong binhi ng Diyos. Pero bagamat taglay natin ang binhi ng Diyos, mga kapatid, nabahiran tayo ng kasalanan. Nabahiran tayo ng pagiging karnal. Pero kagaya ng ipinapakita ni Apostol Pedro, sa isang taong itinalaga ng Diyos na maging espiritual, magkakaroon ng pagbabago sa kanya. From carnal man to spiritual man. Ibig sabihin, mararanasan niya na sumampalataya sa Diyos, magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon, magsisi sa kanyang kasalanan. Mararanasan niya ang bautismo sa pagsisisi. Then after that, mararanasan niya ang bautismo sa Espiritu Santo at magpapasimula siyang lumago. Amen. Amen. Hallelujah. Merong pagbabago, mga mahal kong kapatid. So, ang spiritual na kalagayan ay hindi yan basta given na pagsilang mo sa ibabaw ng lupa, nang isinilang tayo ng ating nanay, ay spiritual ka na. Bagamat totoo na tayo ay mga spiritual to begin with, yung binhi na nasa atin ay mga spiritual, pero nang ang tao ay magkasala, isinilang tayo sa mundong ito na makasalanan. Na mga karnal na kinakailangang maranasan ang ibinigay ng Diyos na pamantayan o proseso. Mga mahal kong kapatid, so ang pagiging karnal, ang kalagayan niyan ay nasa makasalanan pang state. Sabi ni Pablo, I am carnal, sold under sin. And the rest of the people sa buong mundo, they are carnal.
at iilan lamang ang mga spiritual. At ang mga spiritual na mga tao ay ang mga taong nakaranas at makakaranas ng bautismo sa Espiritu Santo. Kaya kung nais natin na maranasan ang mga bagay na ito na ayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, then kailangan natin itong kauhawan. Hallelujah. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3, sabi na Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3, tingnan nyo paano niya sinabi ito sa mga baguhang Corinthian believers, mga pasaway ng mga believers. Nangungusap si Pablo sa mga kapatiran na, mga mananampalataya na, pero mga bata pa na mas nangingibabaw pa ang laman sa kanila. Sa Ingles, Sir Mary Ann, sabi diyan, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal." So, imbis na mangaral si Pablo patungkol sa mga spiritual at sa mga bagay ng malago, tila ba si Pablo ngayon ay nangangaral bilang nasa laman. Even as unto babes in Christ, na itong mga Kristiyanong ito sa Korinto ay pinapangaralan niya na talagang may mga sa simbahan, may mga bata talaga, mga mahal kong kapatid. May mga bata pa na yung mga pangaral na sabihin natin mga deep things, may kinalaman na sa mystery, may kinalaman sa mensahe sa huling araw, mensahe sa bawat kapanahunan, katotohanan na ipinapadala ng Panginoon sa bawat kapanahunan ng iglesia, ay hindi ito agad-agad na mauunawaan at matatanggap o makakain ng mga sanggol pa. Kaya meron ditong mga kanya-kanyang expertise yung mga manggagawa. At tayo rin ang mga manggagawa, alam dapat natin na dito sa mga nakikinig ay merong matured, o sabihin natin merong malaguna, lumalago, at merong pang mga sanggol pa. Kung minsan kasi itong mga sanggol na ito, yung, kumbaga minsan, kapag tiningnan mo sila, ito yung, pag nakita mo yung mukha, parang wala talagang naiintindihan. Di ba? Pero kapag nagpapatotoo, pag naghandog-awit, talaga namang naghahandog-awit. Pag nagpuri, nakakapuri. Pero pag nakikinig na ng Word of God, at kapag tinanong mo, walang naiintindihan. At mas okay na yon na baguhang Kristiyano, sanggol pa, bata pa, kesa naman karnal. Diba? Na isang araw, i-disfellowship natin. Cause ng mga trouble sa church. Ayaw nating magkaroon ng ganitong klase ng mga tao dito sa iglesyang ito. Mga troublemakers. At wag nawang palitawin ng Diyos ang mga taong ito dito. Isa sa ikinakatakot ko, ang lumitaw ang mga ito. At wag naman nawang mangyari. Pero expect the unexpected in these last days. Hindi natin alam kung mayroong mga dati na o mayroong mga bagong makakapasok sa atin. Who knows? Hindi natin alam. Kailangan lang natin laging handa, mga kapatid. At wag din nating isipin yung iba. Mag-focus tayo sa ating sarili. Di ba? Unahin natin na tingnan yung ating sarili na sumasalamin sa salita ng Panginoon bago yung iba. Pero yung mga manggagawa, siyempre kahit papaano, we are concerned sa iba, mga mahal kong kapatid, kaya tinitingnan din natin yung kanilang kalagayan. So itong si Pablo, sabi niya, nangungusap siya, imbis na magsalita na siya ng spiritual, ng pagiging spiritual, ay nangangaral siya ngayon sa mga karnal, ng mga believers, nakagaya sa mga sanggol pa kay Kristo. Verse 2. So same kay Pedro, sabi ni Pablo, I have filled you with milk and not with meats. Di ba? So ang pinapakain niya sa mga believers na ito ay mga mababaw pang salita ng Diyos, yung for gospel. Di ba? Kaya nga si Pedro, nakapagsabi si Pedro na itong si Pablo, merong mga salitang hindi namin maintindihan. Nung una, may mga sulat siya na talaga naman kahirap maintindihan at maunawaan. At yung mga sulat na yun ni Pablo ay may kinalaman na sa mga mystery. Nasabi niya, ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya ang mga hiwaga. Ang hiwaga ng sabi doon, napakaraming hiwaga. Ang hiwaga ni Kristo. At marami sa mga Kristiyano noong unang panahon, mga mahal kong kapatid, hindi agad nila ito maintindihan. At maybe the same thing sa atin, na nagtatalakay na ng mensahe. Na marami ang nakakatapos sa buong service ng gawain na tila ba
walang naiintindihan. Di ba? Pag nagbasa na ng mga quotes, ginagamit na ang mensahe na ipinadala sa atin ng Panginoon, wala na. Naghihintay na lang na matapos ang pagbabasa at matapos ang gawain. You need to grow. Pero kapag nangaral tayo ng mababaw, mga ibang mga kapatid natin na naghanda ng mga, sabihin natin, mga salita na para sa mga lalago pa lang, kahit pa paano naiintindihan natin. Ini-enjoy natin yung pagkain about salvation, redemption, at ilang pang mga bagay na itinuro ng ating Panginoon na nasa for gospel. Pero pag pinag-usapan na ang mga mysteries, revealing, mga mahal kong kapatid, marami sa atin ang kinakailangan pang lumago dito. At kayo ang nakakaalam. The way you read the message, the way you heard the message, kayo po ang nakakaalam kung malago na tayo. At isa sa sinasabi natin, isa sa pangunahing ebidensya na ikaw ay naisilang na bilang espiritual na tao, ay nagawa mong tanggapin ang propeta at ang mensahe sa huling araw. Yan ang magiging turning point mo. Hindi ang justification ni Luther, the just shall live by faith. Maraming nagtuturo ng pananampalataya at meron ng mga born again na yan. Meron ng mga baptist ng the just shall live by faith. Ang sanctification, ang mga Methodista, ang mga Pentecostal, they believe sa gifts of the Holy Spirit. At minaster nila. Ang dami ko pong friend na pastor ng mga Pentecostal at mga pinapalaw na page ng mga Pentecostal people. Talaga naman pag sila ay nagpuri, kanina lang may pinapanood akong video ng isang simbahan na ipinost ng isang kaibigan kong pastor na Pentecostal na talaga naman halos lahat ng ministro na nasa entablado, lahat ng mga kababaihan, mga matanda na nakasuot ng mga nakasaya pa at barong yung mga lalaki, talaga naman kung magpuri. Grabe. At doon sila nag-i-enjoy, mga mahal kong kapatid. At yung mga ngaral nila, minaster nila ang gifts of the Holy Spirit. Pero di tayo doon nakasentro. Di ba? Tayo ay nasa dulong bahagi na ng panahon na sinabi sa atin na isa sa ebidensya ng isang tao ay bautismado ng Espiritu Santo at bahagi sa katawan ni Kristo, natanggap mo una ang mensahe. Hindi mo man naintindihan pa ang mga hiwaga, pero natanggap mo na ang mensahe. Ano yung mensahe in general? Lumabas sa sistema ng mundo. Lumabas sa sistema ng denomination. Kaya nga galing tayo sa iba't ibang simbahan. You receive the message. At kung totoong tinanggap natin yon, mga mahal kong kapatid, hallelujah, then, magpapasimula tayong lumakad ayon sa Espiritu. Itong sinasabi ng mensahe sa ating panahon. Hallelujah. Sa verse 3, sa pagpapatuloy, sabi ni Apostol Pablo, for ye are yet carnal. So merong mga Kristiyanong nabautismuhan na, pero sabi ni Pablo, ang ugali nyo, carnal pa rin. Pwede palang ganon, mga kapatid. Mga baguhang Kristiyano ng ugali ay karnal pa rin. Kasi hindi naman kasi yun agad-agad mawawala. Di ba? Kayo ay mga karnal pa rin. Sabi niya, hanggat merong pagtatalo sa inyo, merong naiinggit, merong pagkakanya-kanya, kayo ay lumalakad na kagaya pa rin ng taong karnal. At marami sa mga end-time messages ngayon, nasa karnal pang kalagayan. Sad to say, mga mahal kong kapatid. Meron pang bahagi ng pagiging karnal. Kasi andyan pa yan eh. Di ba? Kaya kinakailangan nating lumago ng lumago. So kung mapapansin nyo, sa binasa nating mga talatang yan, ipinapakita ni Apostol Pablo kung ano ang kalagayan ng isang karnal na tao. Lahat ng bagay na negatibo, lahat ng mga bagay na masama na may kinalaman sa masamang pag-uugali, paraan ng pamumuhay, pagiging karnal yan, mga mahal kong kapatid. I hope nakakaintindihan po tayo. So tayo magpapatuloy. Ang pagiging karnal, sa ibang salita, mga mahal kong kapatid, yan ay pagiging makalaman, pagiging makamundo o makasanglibutan.
Ang makikita mo sa taong karnal ay, ang gawain niyan yung mga lasinggero. Di ba? Mga sugaliro, pintasiro, babairo. Ano pa, Brother Dante? Drogaliro, mariwaniro, palaaway, di ba? Mga marites, naninira ng kapwa. Imbis na maging masaya na merong isang umuunlad, talaga naman, hihilain niya pa ba? Crab mentality. Di ba? Hindi siya masayang merong pinagpapala. Ang mga taong ito, hindi masaya na makakita ng taong nasa mabuting kalagayan. At marami sa atin, dati ganyan, mga mahal kong kapatid. Nag-i-enjoy sa mundo. Nag-i-enjoy sa laman. Na walang conscience, walang bumabagabag na namang guiltiness sa ating puso. Sapagkat doon tayo sa kalagayan na yon. Pero ngayon, sa biyaya ng Diyos, sa pagiging espiritual natin, bagamat panaka-naka, nagpaparamdam ang pagiging karnal at pagiging makalaman, nakikita natin ang gawa ng laman. Amen. Amen. Kaya kapag nakita natin na gumagawa yung laman, anong ginagawa natin, mga mahal kong kapatid? Agad tayo dumudulog sa Diyos. Nagpapakumbaba, itinatama ang pagkakamali, humingi ng tawad sa Kanya. Amen. At nagpapasimulang sumunod ulit sa Kanyang mga salita at sa Kanyang sakdal na kalooban. Pero dati, kapag umiinom ka lang ng inom, araw-araw, gabi-gabi. Na hindi ka nag-iisip na magbago, na walang nagsasabi sa puso mo, mali yung ginagawa mo. Pero na maging Kristiyano ka, at kung totoo mong naranasan ng born again experience, hallelujah, meron ng magsasabi sa iyo na mali yung ginawa mo. Every time na gagawin mo yung gawa ng laman, mayroong magpapaalaala sa iyo na yung bagay na ginagawa mo mali at itatama mo. At habang lumalago ka, nagkakaroon ng kalungkutan sa puso mo. Habang nagagawa mo yung mga gawa na ayon sa laman. At alam kong makakarelate kayo sa bagay na yan, mga mahal kong kapatid. So tayo magpatuloy, as natural men, sa ayaw kong mag-dwell sa pagiging karnal. Alam nyo na yan. Basta pagiging karnal, gawain niya ng mga hindi mananampalataya, ng mga ateistang mga tao, mga masuwayin, matigas ang ulo, hindi yan makakaunawa ng kalooban ng Diyos. Di ba na lang, yan ay nakatalaga na isang araw kausapin ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. As natural. So, bagamat hindi naglalayo ang natural sa pagiging karnal, pero kahit papaano, ang gusto kong makita na ang pagiging natural ay kahit papaano hindi kasing kasama ng pagiging karnal. Di ba? Hindi kasing sama ng pagiging karnal ang natural na tao. Bagamat halos magpapanagpo din sila sa dulo at meron silang same na karanasan, same na sabi natin mga bagay na mapagdadaanan, pero gusto kong tingnan ang natural na tao bilang mga relihiyosong tao. Yung lolo't lola ko, napakabuting tao. May mga taong mas mabuti pa sa inyo na nasa Katoliko. May mga taong mas mabuti pa sa atin, mas mabait, mas magalang, mas mapagbigay, na nasa born-again Christians, na nasa Pentecostal. Kapag sila nagsuot, nagpahaba ng buhok, wala kayong sinabi. Wala tayong sinabi. Yung relasyon ng mag-asawa, nako, milya-milya ang layo sa relasyon ninyo bilang mag-asawa. Kayo bilang end-time message, lagi nag-aaway. Pero yung kapitbahay niyong born again, kapitbahay niyong Pentecostal, kung meron man, huwarang pamilya. Sa mga estudyanteng nandito, may mga classmate kayo, Ate Chichi, may mga kilala kayong mga anak ng pastor na mas mabait pa siguro sa iyo. Mas mabait pa sa inyo. Na yung pananamit nila, yung anak ni Brother Alan dyan, di ba? Ni Alan, Brother Alan, yung Pastor Alan ng Jesus Miracle Crusade, nakikita ko din yung anak niya. Yung mga kapatiran nila, nakikita ko din nasasalubong ko. Talaga namang ang sisimple lang ng kanilang suot. Ang haba ng buhok, ang haba ng kanilang mga palda. At pag nakita mo yung mga kapatid natin, ang ikli na. That's natural people. Being religious, being they are, kumbaga, masyado silang nakatali sa kanilang paniniwala. Being doctrinated.
Ang mga simbahang ito, kaya nagagawa ng mga miyembro nila na sumunod sapagkat mga tao silang natural na hindi pa naranasan ng born again experience, ang baptism of the Holy Ghost sa ating panahon sapagkat hindi nila tinanggap ang mensahe, and yet, nabubuhay na mabuting tao. Pwede mo bang sabihin ang mga Pentecostal baptized ng Holy Ghost? No. Sabi ng propeta, hindi. Ang isang ebidensya ng baptized ng Holy Ghost, you receive the message in the prophet of this hour. Kaya kahit anong gawin natin, kahit gusto mong patunayan, hindi, Brother Ryan, nag-speak in tongues yun, magaling yun mangaral, ang bait-bait nun. Baptize yun ng Holy Ghost. Nandito tayo sa mensahe, mga mahal kong kapatid. Meron tayong mensahe. Amen. So iba yung kaisipan natin ngayon, sapagkat merong mensaheng ipinaabot sa atin ang Diyos. Mamaya makikita natin yan sa pagiging espiritual. So ang mga natural na tao, dalhin natin to sa pagiging mga taong relihiyoso. Iba yung pagiging espiritual na tao sa pagiging relihiyoso. Yung mga relihiyoso, mga mahal kong kapatid, gumigising ng maaga para magsimba. Halos daigin pa ang mga espiritual ng tao. Di ba? Ang mga taong ito ay nasa natural na kalagayan pero hindi rin naman makita yung pagiging karnal sa kanila. Hindi nagsusugal, hindi nagmumura, hindi nangaaway, ang babait, ang gagalang. And yet they are not spiritual people. Sapagkat magiging spiritual lamang na tao, ang isang tao, kapag naranasan niya ang Espiritu ni Kristo by being baptized with the Holy Ghost. Yan ang nasa panahon natin. Well, sa panahon nila Luther, justification. That's the evidence of the baptism with the Holy Ghost. Sa panahon ni Wesley, sanctification. At sa panahon natin, di ba? Ano yung mensahe sa atin, mga mahal kong kapatid? Hallelujah. So, pwede nating ilagay itong natural na tao, una, sa mga reliyoso. Mga taong hindi mananampalataya. At mga taong akala nila mananampalataya sila na they are in different denomination and yet they are not spiritual. They are not baptized with the Holy Ghost. At pangatlo, pwedeng ang mga ito ay kasama na sa message. They are here right now and yet they are still natural people, not being spiritual. May mga kapatid tayo na mas mahalaga pa sa kanila ang kanilang karir. Di ba? Mas mahalaga pa sa kanila ang kanilang trabaho, ang kanilang pamilya. At walang maunawaan sa kalooban ng Diyos, hindi maintindihan pa ang kalooban ng Diyos. Nagpabautismo sa tubig na hindi naman talaga naintindihan pa. Hindi naintindihan ang repentance. Hindi naintindihan na sa bautismo sa tubig, mayroong pangakong bautismo ng Panginoon na mararanasan niya na hindi niya ginugusto, na hindi niya pinapahalagahan. So pwedeng may mga taong natural dito ngayong gabi. Mga mabuting tao, mabuti ng Kristiyano, mananampalataya, nakala natin kasama na natin, bahagi na ng katawan ni Kristo, siguro kasama sa fellowship, and yet, pero hindi pa kaisa sa katawan ni Kristo. Pwedeng sabihin natin, magkakaisa tayo dito sa House of God's Word Fellowship, mga kapatid. Pero pag sinabi ng katawan ni Kristo, ibang bagay po yon. Magkakaroon lamang tayo ng pagkakaisa sa katawan ng Panginoon sa pamamagitan ng isang karanasan at yan ay ang bautismo sa Espiritu Santo. So kayo ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid. Pwedeng hindi nyo ma-pinpoint kung talaga bang kayo ay karnal, kayo ay natural, o kayo spiritual na, then pray. Manalangin tayo sa Panginoon. So, ang mga taong nasa natural na kalagayan, mga mahal kong kapatid, mas mahalaga sa kanila ang mga natural na bagay. Ganun lang kasimple. Ang ganda nung nabanggit ko. Ang pagiging karnal, para makita mo kung karnal ka, mas mahalaga sa iyo ang mga karnal na bagay. Doon nauubos ang oras mo. Doon nauubos ang isip mo. Yun ang nilalaman ng puso mo. At ang mga taong natural, walang ibang inisip yan, trabaho, pamilya, karir, pangarap. Mas matimbang ang pangarap, pamilya at kung anong mga bagay,
na panglupa lamang. Pag sinabing natural, mga natural na bagay na lumilipas. Kayo ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid, kung natural ba kayo o spiritual lang, isinilang sa karan ng Diyos, pero matimbang pa rin ang pagiging natural o pagiging karnal, na kagaya ng sinasabi ni Pablo. Na bagamat mga mananampalataya na pero mga baby pa, babies. Mga sanggol pa. Kaya naman mas gusto nila na gawin yung mga bagay na ayon sa pagiging natural na tao. Kaya nga yung simple kong paglalahad, mga mahal kong kapatid, pwede tayong nasa natural ng kalagayan at spiritual na kalagayan. Bahagi pa rin yan ng pagkatao natin, yung carnality, natural at spiritual. Na kinakailangan yung maghari, yung sabihin natin, yung lumitaw talaga sa atin ay yung pagiging spiritual, yung pagiging malago. Pero every time na nakikita natin ang ating sarili sa mga ginagawa natin, makikita natin kung anong klase tayong tao. Karnal ba, natural ba, o spiritual. So marahil ngayong gabi, sa mga nag-i-enjoy ng salita ng Diyos at pumarito sa gawain na merong expectation, merong inspirasyon, kagalakan at kaligaya sa pusong pumarito, di ba, naligo na masaya, inihintay na lamang na lumipas yung mga oras, 1:00, 2:00, 3:00, talagang alam niya magsisimba na siya. You are spiritual people now. O kaya naman, pero paano yan? Di man ako makaranas ng kaligayahan sa puso kong dumadalo sa gawain. I don't know. Whether you are a natural man, a carnal man, or being a babies in spiritual. Dahil kapag babies ka na, kahit papaano, meron kang naiintindihan. Di ba? Meron kang nagpapasalamat ka sa Diyos, nananalangin ka, meron kang naiintindihan, alam mong kailangan mong tanggapin si Kristo, naiintindihan mong bautismo sa tubig, pero marami pa na tila ba kakulangan sa puso mo. Then you are a spiritual people, a spiritual believer, but in baby form. So kayo ang nakakaalam kung baby pa kayo dito. At the way kayong kausapin ni Brother Ryan, binay-baby din kayo. Di ba? Kapag hindi pa kayo masaway ng direktahan at inaamo-amo kayo, sige, bawi ka sa sunod, Brad. Alam mo na. Alam mo na kung anong uri kang Kristiyano. Lahat ng nasabihan ko pag nagpapaalam, Kuya Ryan, di mo na ako makakadalo ng gawain. Alam niyo kung sino-sino kayo. Pag-reply ko sa'yo, sige, Brad, bawi ka sa sunod. Pero pag sinermonan na kita, di ba? At alam kong, lalo kung nasa ministry ka, kahit pa paano, nagmamature ka. Pero kayo ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid. So napakadaling makita ng isang natural na tao. Mahalaga sa kanya ang mga natural na bagay. Sa kanilang mga desisyon sa buhay, sa kanilang mga pagpili, makikita mo yung pagiging natural na tao. Pag pinapili mo yan, kapag in-advisean mo yan, ang pipiliin yan, mas nakakonsentrate sa natural na bagay pag yan ay natural pang tao. O kaya naman ay bata pa sa pananampalataya. For example, si Brother Wilson, nung magpaalam sa atin na pupuntang Qatar, 150,000 ang sweldo. Galing Maynila, umuwi, dahil sa loob ng maraming taon sa Maynila, nakipagsapalaran, walang nangyari. Both professional, sila'y nagtrabaho, they work hard in their profession, mga mahal kong kapatid. Parehas sila professional, para sila matalino, ni Sister Lalaine. Iginugol nila ang kanilang panahon, ang kanilang oras. Napabayaan ang gawain at hindi, sabi natin bagamat pinisikap nila at nakatulong yon sa kanila. Yung pagsisikap nila na magawa yung kalooban ng Diyos, kahit papaano yung kanilang mga paninindigan, ay nag-absorb yon. Inabsorb yon ng kanilang spiritual na pagkatao. Kahit papaano, kaya ilang taon kaya sa Manila, Brother Wilson? 7 years. Kasi di ba, pagpunta mo pa lang doon, binaptize ka na. Kasi nung mag-i-exam ka pa lang, nag-share na tayo. Then tinanggap mo ang Panginoon. So, kung totoo yun, na pagtanggap mo, at least si Brother Wilson, hindi nag-isip na magpa-rebaptize. Ibig sabihin, talagang seryoso yung ginawa niya noon. Bagamat makupad ang kanyang paglago, pero ipinanganak ka noon, Brother Wilson. Tinanggap mo ang Panginoon. Nanampalataya ka sa kanyang salita. Then in 7 years, maraming nangyari. Kahit paano,
pinalago ka ng Diyos sa ganong kalagayan. At nung lumalago ka ng konti, na magkaroon ka ng kaisipan, na nakikita mo na kung anong mabuti at masama, nagdesisyon kang umuwi para manindigan na ngayon. Pero narito kagad ang test para subukin ka. Kung talagang totoong malago ka na o totoong pinapalago at totoo yung mga bagay-bagay na pinagpasyaan mo. Eh narito yung offer, 150,000. Napagandang alok para sa Qatar. Bago siya bumiyay, nakipag-usap sa akin. Pinayag ko mga salita ng Diyos na spiritual. Ang salita ng Diyos ay spiritual. Ganito, ganyan. At pinili niya yung spiritual na bagay. God bless you, Brother Wilson. Pinakita doon na mas matimbang yung spiritual na pagkatao niya. Pero yung mga kapatid natin na mas pinili na lumayo, hindi natin sila hinahatulan o hinuhusgahan, sinasabi lang natin kung ano yung kanilang kalagayan pa. Pag pinili mong lumayo, mas pinili mo ang trabaho, ang pamilya, mas matimbang ang natural na bagay. Kung ikaw man ay baguhan pa, di ba? Kung ikaw man ay natural pang tao na hindi pa totally sinisilang sa kaharian ng Diyos, mas pipiliin mo ang mga bagay na natural. Sana po nagkakaintindihan tayo, mga mahal kong kapatid. So para makita natin yung sarili natin, para alam ninyo yung kalagayan natin, kahit papaano masalamin natin yung sarili natin, mga mahal kong kapatid. At ang mga natural na tao, nakadepende din niya sa kanilang mga emosyon, mga kapatid. They rely on their emotions. So tayo magpapatuloy, sapagkat ang oras hindi magpapaintulot, marami tayong quotes na babasahin. Tungo tayo sa pangatlo, as being spiritual. So babalik na rin lang natin yung pagiging karnal sa natural, mga mahal kong kapatid. Ang isang spiritual na tao na lumalago at malago na, lahat ng pagpili niyan, ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba sabi doon sa binasa natin, the things of God. Ang mga taong karnal, the natural man, hindi nila matatanggap ang mga bagay na ukol sa Diyos. Pero ang mga taong malago na sa spiritual at pinapalago ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ang mga bagay na ukol sa Espiritu, ukol sa kalooban ng Diyos, ito ang magiging mas matimbang sa Kanya at mas magiging mahalaga para sa Kanya. So magagawa niyang tanggapin ang salita. Ang isang espiritual na tao, nagpasimulang tumanggap sa salita, nagpasimulang tumanggap sa mensahe, sampalatayanan ng kanyang narinig, nagdesisyon na sumunod sa Panginoon. Di ba? Lahat ng kanyang gagawin ngayon, kung siya espiritual na, makikita mo sa iyong sarili, makikita niya sa kanyang buhay, na ang salita ng Diyos ay nagpapasimulang maging mahalaga sa kanya. Amen. Lahat ng pagpili niya, lahat ng desisyon na gagawin niya, bagamat nung una, nahihirapan siyang piliin ang kalooban ng Diyos. Nahihirapan siyang magpasakop sa salita ng Diyos. Nahihirapan siyang magpasakop sa mga advice ng mga manggagawa, kung ano yung mabuti at nararapat para sa kanya. Nag-i-struggle siya ng una, pero kahit papaano meron ng bahagi sa kanyang isip na kailangan niyang magawa ang kalooban ng Diyos. Pero may mga pagkakataon na nabibigo siya. Gustong-gusto na niyang gawin ang kalooban ng Panginoon pero hindi niya magawa. Espiritual ka ng tao. Amen. Alam mo na kung ano yung kalooban ng Diyos, alam mo na kung ano yung tama at mali. Alam mo na kung ano yung mali pero nagagawa mo pa rin. Alam mo na yung tama pero hindi mo nagagawa, pero may naglalaban na. Then spiritual ka ng tao. Meron ng bahagi sa puso mo, sa isip mo, hingi nga ako ng payo kay Kuya Ryan kung ano bang dapat kong gawin. Humingi ng payo. Hindi naman nakinig. O spiritual pa rin yun. Kaya lang bata pa. Di ba? Yung isipin mo na lang na may bahagi na sa puso at isip mo na nagpapahalaga sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, yun ay pagiging espiritual, mga mahal kong kapatid. Kaya kayo ang nakakaalam. Diba? Sa mga pagpili natin, sa mga pagdidesisyon natin, sa mga bagay na ginugusto natin. Kapag meron ng pagsasaalang-alang sa kalooban ng Diyos at iniisip na natin kung anong magiging reaksyon niya, kung siya ba'y magiging malungkot o masaya, at humihingi tayo ng tawad sa Kanya, ng paumanhin sa Kanya, sa bawat pagkakataon na hindi natin nagawa yung kalooban niya, din niya ay pagiging espiritual ng tao. Pero hindi pa malago. Di ba?
Espiritual ng tao, pero hindi pa malago. At alam nyo ba na ang mga mapupunta doon sa dakilang kabigatian, mga espiritual na tao, pero hindi malago. Alam niyo ba yon? Kaya hindi tayo magtatapos sa naging espiritual ka lang. Kaya kinakailangan nating maging malago sa espiritual. Dahil yung mga maiiwan sa pag-agaw, mga mahal kong kapatid, they are all spiritual. Hindi lamang sila umabot sa full maturity. Kaya kinakailangan nating lumago ng lumago. Kinakailangan nating kumain ng kumain ng kumain. Kung gatas pa lang, kinakailangan mo ng, inumin mo na yan ng inumin. Huwag mo nang sayangin yung mga pagkakataon kapag si Brother Intoy ang nangaral. Makinig ka ng mabuti. Amen. Hindi yung, ay si Brother Intoy lang naman yung mga ngaral. Huwag na lang. Doon na lang sa baba. Ay si Brother Richard lang naman yung mga ngaral. May mga ganon eh. Ay yung iba naman, ay si Brother Alex, wala naman tayong maintindihan sa pangaral yan. Kay Brother Ryan, puro English, puro quotation, wala naman tayong maintindihan. My goodness. Kayong nakakaalam, mga mahal kong kapatid, kung gusto nyong makasama sa pag-agaw, kung kayo ay natural pa, isipin nyo nang maging spiritual. Kung kayo naman na espiritual na bata pa, kinakailangan niyong lumago. Amen. So ang pagiging espiritual, mga mahal kong kapatid, nagpasimula yan na makinig at tumanggap sa salita. Kaya nga ang bautismo sa Espiritu Santo, nagpasimula yan na meron kang napakinggan, tinanggap mo ang mensahe, naniwala ka, at ngayon naranasan mo. Amen. At hindi doon nagtatapos. Kinakailangan mong patuloy na makinig, patuloy na makaunawa. Kinakailangan mong patuloy na mag-gain ng mga kapahayagan, kaunawaan na galing sa ating Panginoong Diyos. So nagsimula kang manampalataya sa Diyos, manampalataya sa Kanyang salita, you receive the word, you receive the message of the hour. Kung totoong tinanggap mo ang salita at ang mensahe sa ating panahon, then, spiritual ka ng tao. Pumalakpak nga ang mga spiritual na tao dito. Aba, masaya ako doon ha. Halos lahat pumalakpak ha. Sana totoo. Mayroong confidence sa puso. I hope so. Palulungkot ako kung mayroong hindi papalakpak dito. Baka isipin nyo, mas gusto yata ni Brother Ryan makakita dito ng mga karnal na mga tao. Mga natural na tao. No. My goodness, sayang lang yung pagpapagal natin kung yun ang gusto nating makita dito. Di ba? Ang nasa puso natin, lumago tayong lahat. At maging handa sa nalalapit na pagsasakatuparan ng Panginoon ng Kanyang mga dakilang pangako. So habang tayo ay lumalago, mga mahal kong kapatid, hindi ka naman magpapabautismo sa tubig sa pagsisisi. Kaya nga iba nagparibaptize, hindi mo naman matatanggap si Brother Branham at matatanggap ang mensahe, hindi mo maiintindihan na magkaiba ang born again sa pagiging end time, hindi mo maiintindihan yung pagkakaiba ng mga denomination sa pagiging end time, kung hindi ka nagkaroon ng kaunawaan sa salita ng Diyos, kung hindi mo ito tinanggap. Kaya kung naiintindihan mo na kahit papaano ang pagkakaiba ng denomination sa end time message, naiintindihan mo kung bakit from denomination nandito ka ngayon, you are spiritual. Amen. Kasi yan ang mensahe, come out of here, my people. Pero kung lumabas ka lang sa Katoliko, pwedeng born again ka lang. Born again denominations. Kasi yung mga born again, lumabas din yan sa Katoliko. Pero pag sinabi ng lumabas sa denominations, ibang bagay yon. Pag sinabi kasing denomination, general na yon, mula sa nanay na Katoliko hanggang sa kanyang mga anak. Kaya kung naiintindihan na natin na galing tayo sa sistema ng denomination, sistema ng simbahan, at merong ipinadalang mensahe ang Diyos sa ating panahon na lumabas tayo sa kanilang sistema,
then, isinilang ka na sa kaharian ng Diyos sa panahon ito nating kinabubuhayan. You are now unspiritual people. Amen. At habang lumalago ka sa pananampalataya, habang nagpapatuloy ka, malalaman mo din na lumalago ka na kapag marami ka nang naiintindihan. Amen. Pero kung wala kang naiintindihan, at yung naintindihan mo lang yung naintindihan mo dati, yun lang yung kaya mong i-share, my goodness, may problema ka pa rin. Kailangan habang tumatagal, habang nakikinig ka, habang dumadalo ka ng gawain, kung totoong mahalaga sa iyo ang gawain, then dapat mas marami ka ngayong nauunawaan. Kaya kayo, mga mahal kong kapatid, tingnan nyo kung gaano na kayo katagal sa pananampalataya. 2 years, 3 years, 5 years. Meron bang naging pagbabago? Nung unang tumanggap kayo, nung unang taon, pangalawang taon, at sabihin natin 3 years na kayo, 5 years na kayo, meron bang malaking pagbabago? Meron ba? Thank God for that. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? At sana ang mas makita natin sa mga huling araw na ito, mga mahal kong kapatid, ay mas maintindihan natin ang mensahe sa ating panahon. Sapagkat ito ang nire-require ng Diyos sa atin. Tanggapin ang mensahe at lumalim sa mensahe, sa tamang paraan ng pagkaunawa sa mensahe at sa salita ng Diyos. So mauunawaan ng isang espiritual na taong lumalago ang mga bagay na may kinalaman na sa mga mysteries. Amen. Yung pagre-reveal ng Panginoon ng mga deep things, yung deep things na word, mga mahal kong kapatid, pinag-usapan namin to sa ASEAN meeting. Deep things. Pero sinabi ni Pablo kanina, deep things of God. Sino yung magpapaliwanag sa atin ng deep things of God? Ang Espiritu ng Diyos. The Holy Ghost. Siya ang magpapaunawa sa atin ng mga malalalim na bagay mula sa Diyos. Maunawaan natin ngayon yung mga binuksan sa ating panahon sa pamamagitan ng propeta, anong 7 selyo, anong 7 kapanahunan ng iglesia, di ba? Ano yung original na kasalanan, ano yung serpent seed, na hindi mo yan maririnig sa denomination. Na maiintindihan mo yung doktrina ng predestination, ng adoption, ng baptism of the Holy Ghost na naging hiwaga sa ating panahon sapagkat ang bautismo ng Holy Ghost ay hindi na bautismo na kagaya nung unang panahon. Kaya nga sabi ng propeta, sa binasa natin nung linggo, nakakatempt na ihalin tulad ang karanasan natin sa karanasan ng Pentecost. Sabi ng propeta, iba yon. Ang matanggap ang mensahe sa ating panahon, ang pagbubukas ng Panginoon ng mga hiwaga, ng selyo, ang maintindihan nito at lumago dito, pagpapakita yan na lumalago ka na sa spiritual na pagkatao. Amen. At yun yung ating goal, mga mahal kong kapatid, not only to be a spiritual man, but to be spiritually matured. Dahil ang sasalubong sa ating Panginoon sa pag-agaw ay mga mananampalataya na matured. Hallelujah, nakaranas ng pagbabago, ng tuluyang pagbabago sa kanilang buhay. So nais kong magbasa ng ilang mga quotes, mga mahal kong kapatid. Merong pang sapat na oras. Ay, hindi ko pala nabigay kay Sir Merian yung mga keyword natin. Sana ma-hit natin ng tag-iisang hit lang. Pakitype mo nga, Sir Merian, itong they are taking the natural man. They are taking the natural man. 1949, sa paksa na yang I was not disobedient. Yeah, paragraph 7. Sabi ni Brother Branham, and I was just thinking a few moments ago upon the subject of science. So ito daw, si Brother Branham, nag-iisip siya nung time na ito na nag-iisip siya ng isang paksa na may kinalaman sa science. Sabi niyan, how they are taking the natural man and how he went into
into the research from the pole of the natural and what he has done and how little the spiritual man has progressed in the kingdom of God. So merong pagbubulay-bulay itong propeta, yung paksa niya, yung pamagat niya, ako ay hindi naging masuwayin sa makalangit na pangitain. Ibig sabihin, yung main thought niya sa paksang ito ay patungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At sa kanyang pagbubulay, nakita niya ang mga tao. Nakita niya ang mga matatalinong tao na naroon sa siyensa, mga dalubhasang taong ginagawa ang lahat para lamang mapatunayan ang mga bagay-bagay sa paligid. Itong mga taong dalubhasang ito, mga mahal kong kapatid, sabi diyan, nagre-research sila, pero ang gumagawa ay mga natural na tao. Marahil nakita ni Brother Branham sa kanya pang panahon kung paanong maraming mga invensyon na naganap. Actually, sa mga ilang salin niya, sa ilang mga bahagi ng kanyang pangaral, nakita niya yung mga imbensyon ng mga tao. Nakita ng propeta yung progresyon ng sanglibutan bilang natural. Na lumalago yung mayaman ng mundo. Dumudunong ang tao. Naimbento ang TV, naimbento ang bombilya, naimbento ang cellphone, ang camera, at kung ano-ano pa. Nakita ni Brother Branham na lumalago yung natural na mga tao. And yet, nakita niya yung spiritual na mga tao, ang bagal ng paglago. Naintindihan niyo ba? Nakita niya. Dahil sa pagpapatuloy, sa paragraph, sa sumunod na pangungusap, and I was thinking that the natural man went out at the unseen of his eye and fold an atom down out of the sky and split that atom in two that destroys human life. So sabi ni Brother Branham, naisip ko na itong mga natural na taong ito'y bumaroon na sa mga bagay na hindi nakikita at kinuha ang mga bagay-bagay na ito at naka-embento ng mga bagay na pwedeng sumira sa tao. Alin yan? Yung mga nuclear. Na-formulate ni Einstein yung E equals MC squared. Tama ba, Brother Jeff? Di ba? Natural na tao. Napakatalino. At nakapag-invensyon sila ng mga ganitong technology, mga mahal kong kapatid. If the natural man that knows nothing of God and cannot know nothing of God except he be converted, then his soul becomes alive with the supernatural. If he could do that in the natural realm, what ought the man of God to be doing? So nagkakaroon si Brother Branham ng pag-differentiate, mga mahal kong kapatid, between natural man and spiritual man. Kung ang mga natural na tao, na kung sana ay mako-convert lamang sana sila, kaya lang hindi nga maaari. Itong mga taong ito na walang alam sa Diyos, at mga hindi converted, ay nagagawa ang mga ganitong bagay. Nagawa nilang mga bagay na ito. Pero sabi dito, ano naman ang dapat gawin ng mga tao ng Diyos? Yung mga tao sa labas, lumalago sa kanilang estado. Nag-aaral, yung mga mag-aaral nila, yung mga anak nilang unbeliever, nag-aaral, kaya naman, sinisikap ng mga magulang na hindi mananampalataya na ganito ang gawin sa kanilang pamilya, and they are progressing. Marami naman na yung lumalago, mga mahal kong kapatid. Pero kumusta tayo? Sabi ng propeta, ano naman ang dapat ginagawa ng mga tao ng Diyos, ng mga spiritual, na ang kupad ng paglago, little. Samantalang itong mga natural na tao talaga naman, naglalakihan ang kanilang mga invensyon. Sabi pa niya, my friends, the church is so far behind. So 1949 ito, nakita ng propeta na napakalayo na ng distansya ng natural sa spiritual.
At alin yung mas malago? Alin yung mas namamayagpag? Yung mga natural na tao. Kaya sabi niya, let's pray. Let's pray. That God will move His church up. The natural man with the natural resources is getting greater result than people are that calls themselves Christians. Let's press into the unseen. The blessing are yours. They are for you. Mga kapatid, anong ibig sabihin ng propeta dito? Huwag tayong tumulad sa mga natural na tao. Kaya lang nakakalungkot yung mga natural na tao, yung mga hindi mananampalataya, pinagpapala, lumalago, ang layo na nang nararating, yung mga Kristiyano, hanggang ngayon andun pa rin sa kanyang kalagayan. Napag-iiwanan na. Naintindihan niyo ba yung thought ng propeta? Na samantalang nasa atin pa lang pagpapala. The blessings is yours and for you. Kaya kung hindi pa natin nararanasan ang pagpapala ng Diyos, kinakailangan lang nating maitama yung kalagayan natin. Hindi tayo makikipagsabayan sa mga natural na tao para yumaman at pagpalain, para gumanda ang pamilya. Ang Diyos ang magpapaganda ng pamilya natin. Ang Diyos ang magpapala sa atin. Kung gusto nyo maging natural, sige, maging natural kayo. Umalis kayo sa church, magtrabaho ng magtrabaho, 10 taon, 20 taon, kahit sa ang bansa nyo papuntahan, pag yan natural lamang, dito lang yan. Yan nga sa mga young people na ina-advise ko, ganito, sabi ko yung paksang ito, inspirasyon para sa young people. Sa mga young people natin na nawiwendang-wendang. Hindi nila alam kung natural sila, karnal o spiritual. I want you to be spiritual, mga kapatid. Amen. Your blessing is yours. Tama ba? The blessing is yours. They are for you. Pinaparalel ni Brother Branham yung mga taong yumayaman, dumudunong, lumalago, na nasa labas, na dapat sana tayong mga anak ng Diyos ang mas lumalago. Tayo dapat yung yumayaman. Hindi sa natural. Di ba? Yumayaman sa kanyang salita. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang Diyos ang magpapala sa atin. Amen. Ang Diyos ang magpapayaman sa atin kung gusto ka ng Diyos na payamanin. Kaya yung iba, mga Kristiyanong espiritual, gustong maging natural. Espiritual na, isinilang na, nadadaya pa ng kaaway. Na-influensya pa ng mga makamundong bagay, kaya imbis na maging espiritual, na manindigan sa salita ng Diyos, na lumago sa kalooban ng Panginoon, nagsusumikap sa mga natural na bagay. Kaya anong nangyayari sa kanila? Ito sabi ko sa mga young people, meron na kayong mga panalmingan. Tingnan nyo yung mga mag-asawa dito, yung mga tatay at nanay na, yung mga hindi nanindigan at yung mga nanindigan. Tingnan nyo yung mga nanindigan, kung ano nangyari sa kanilang buhay. Tingnan nyo si Brother Alex na nanindigan. Isang halimbawa, pundasyon ng simbahan na dati nagkakariton na lang yan. Ang daming problema. Nakita kong umiiyak yan, kasama si Rina, silang dalawa nag-iiyakan. Dahil sa problema, sa laki ng problema. Ako, kung alam nyo lang yung problema ni Brother Alex dati, hindi nyo pa kaya tumbasan yung problema niya, tapos kayo pag nagka-problema ng konti, grabe na. My goodness. Kuya Ryan, ganito kasi, ganyan, Kuya Ryan. No, mga young people, para to sa inyo. Tingnan nyo yung mga nanindigan saka hindi nanindigan. Yun lang. Paano sila nanindigan? Paano sila pumili? Yung pumili ng natural, natural pa rin hanggang ngayon. Pero yung pumili sa spiritual, tingnan nyo, spiritual na pinagpapala ng Diyos. Nagiging kalakasan sa iba. Pero yung mga pinili at pinipili yung natural, may problema sa pamilya. Walang proteksyon ng Diyos.
Pero salamat, kapag pinili mo ang Diyos sa buhay mo, mas pinili mong maging espiritual, ang Diyos ang bahalang mag-ingat sa iyo. Kaya mga mahal kong kapatid, God wants you to be spiritual. Kung isinilang na kayo, magpaka-spiritual na kayo. Kumain na kayo ng kumain ng salita ng Diyos. At kung natural kayo, sana isilang na kayo sa pagiging spiritual. Nais ng Diyos na maging mga spiritual tayo. Amen. At kapag tayo ay naging spiritual, mga mahal kong kapatid, idadagdag na lang ng Diyos ang mga kailangan natin sa natural habang nandito pa tayo sa ibabaw ng lupa. Father Noel, are you agree? Agree ka ba sa pinag-aaralan natin ngayon? Amen. Hallelujah. So sabi ng propeta, dapat ang mga tao ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, ay kinakailangang sila ang mas lumago. Sabi ng prophet, let's pray. Ipanalangin natin na ang Diyos ay kumilos, nadalhin ang kanyang iglesia pataas. Let's pray, that God will move His church up. Let's pray na i-move ng Panginoon ang mga mananampalataya na maging spiritual, mga mahal kong kapatid. Another quote, the spiritual man on the inside, the spiritual man on the inside, 1954, sa kanyang paksa na I Will Restore. Yeah. Baikli lang yung kukunin natin dito, simula lang sa Aman, yung may yan Sister Mary Ann. Abi dyan ng prophet, a man that's born of the Spirit of God loves to go to church. Amen. Yung totoong spiritual lang ipinanganak ng Espiritu ng Diyos, mahal nila ang pagpunta sa church. Ito yung nabanggit ko na ito ng Miyerkules eh. A man that's born of the Spirit of God loves to go to church better than he loves to eat his dinner when he's hungry. Kaya minsan nga iniisip ko, ano kaya kung paglinggo wala nang kainan dito? Fasting tayo. Nako, dami magre-react na natural na tao dito. Pero Sister Virgie, ayaw ngayon pa alam ni Sister Virgie, di ba? Sister Virgie, mula noon, di ako kumakain ng tanghalian. Sister Virgie, okay lang, ako naman nag-expose, hindi naman ikaw. Sabi ko, Sister Virgie, nung linggo, di ka kumakain. Nagpapasting ka siguro. Nabuko. Don't worry, you are justified, Sir Virgie, kasi di mo naman ipinangalandakan na tuwing linggo nagpapasting ka. Di ba? Yung mga totoo daw na pinanganak na ng Espiritu, mas gugustuhin nilang nasa simbahan sila kaysa ang kumain. Hindi naman natin sinasabing din tayo kakain, ipinapakita yung pagkakaiba, mga kapatid. Sabi diyan, the spiritual man on the inside has got to be fed. Amen. So kaya niya gugustuhin na pumunta sa church sapagkat meron ng pagkataong nasa loob niya na nangangailangang pakainin ng salita. Meron nang naghahanap. Another quote tayo. Ang oras hindi magpapahintulot. Ang keyword natin, Sir Mary Ann, ay spiritual son of God. One hit lang ito, sigurado yan. Spiritual son of God, 1957. Spiritual man. Spiritual son of God. Sa paksa niyang The Hebrews, paragraph 559. So medyo mahaba-haba yung part na to. Bilisan na lang natin. Sabi dito. Sabi ng propeta, now, don't think wrong that I do not believe in these emotions. So wag niyong isipin na pamalian na hindi ako naniniwala sa mga emosyong ito. Yun at sinasabi sa mga tao, sinusubukang sabihin sa mga tao sa ating panahon na ito'y hindi emosyon. The devil has took those things and went wild with the people. Ang diablo ay kinuha ang mga bagay na ito at dinala sa mga tao at ngayon ang mga tao ito ay nagwawalan, letting them base their eternal destination upon emotion. So, pinahintulutan nila
ang mga emosyon na ito na maging pundasyon ng kanilang eternal na patutunguhan. Mga Pentecostal people. Kala nila pag sila nag-speak in tongues, nagsayaw-sayaw na sa church, naghiyawan, they think that they are baptized with the Holy Ghost, mga kapatid. Sabi dito ng prophet, shouting, speak with tongue, going to church every Sunday, acting like a Christian, that won't have one bearing at that day, except a man is born again. So hindi daw yun magiging, valid reason. Yung nagsimba ka na nagsimba, kasi ginagawa rin yan ng marami, sumigaw ka, nag-speak in tongues ka, sunubukan mong maging kagaya ng Kristiyano, hindi mo yan madadala doon. Ang kinakailangan mo, maisilang muli. You must be born again. And your life reflects what you are on the inside, not your emotion. So kung talagang na-born again ka na, merong makikita sa buhay mo. Hindi yung emosyon. Next. You could have blood in your hands. You could speak with tongues. You could heal the sick. You could move mountains with your faith. And you are nothing yet. So kinote ni Brother Branham yung sinabi ni Pablo. May mga taong makakapagpagaling, magsasalita ng iba't ibang wika, gagawa ng milagro, ng ganito, ganyan. Pero sabi ni Brother Branham, pero wala ka pa rin kabuluhan. It's got to be something happens by a words which comes from God. So ang kinakailangan ay maranasan mo ang pagsilang na mula sa Diyos. And God brings the new birth into you and gives you a part of Himself. So kapag naranasan mo na daw yung tinatawag na new birth experience, merong ibinigay ang Diyos sa iyo na part. Amen. So alin yung part na yon, mga mahal kong kapatid na tinutukoy ng propeta? Ang Espiritu ng ating Panginoon. Galatia chapter 4. Di ba? Ibinigay ng Diyos ang Espiritu, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso. By faith. At ang tawag natin yan ay baptism with the Holy Ghost. Sabi niyan, partial or parte. Yung nakaranas ng new birth ay binigyan ng Diyos ng bahagi niya. Sabi yan, gives you a part of Himself. Then those things you are now a new creation. Alin yan? Yung sinasabi yan ni Pablo, doon sa chapter 8, verse 1. There is now no condemnation to them that are in Christ. Those who are live not according to the flesh. At ito rin yung sinasabi niya sa chapter 5 verse 17 na ang sino mang na kay Kristo, sino mang taglay ang Espiritu ni Kristo ay bago ng nilalang. You receive the part of God, the fullness of God. So ito yung sinasabi ko kanina sa pagpapasimula na ang new birth experience, ang baptism of the Holy Ghost, mga mahal kong kapatid, ang born again experience, hallelujah, ang tinanggap natin ay ang unang bahagi. The earnest of our inheritance. Ang tinanggap natin ay ang Espiritu ng Diyos. Sino yon? Ang Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo, Jesus Christ Himself. Mga mahal kong kapatid. Sabi dito sa pagpapatuloy, taas mo Sir Marian, 561, we went through the word eternal forever. It's a space of time. Eternity is forever. Forever and forever. But there's only one eternity. And we find out that you receive eternal life. And the word in the Greek is Zoe, which means God's life. And you receive part of God's life, which makes you a spiritual son of God. And you are just as everlasting as God is everlasting. Can we say amen? Paano ka naging espiritual na tao? Paano ka naging espiritual na anak ng Diyos? Tinanggap mo, naranasan mo ang karanasan ng new birth. Naranasan mong matanggap ang buhay ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo sa Espiritu Santo. Sa pananampalataya, sa salita at sa mensahe
sa ating panahon. Amen. I hope nagkakaintindihan tayo. Ang espiritual na tao, ang espiritual na anak ng Diyos, nagkaroon ng pagbabago. Naranasan niya ang new birth, naranasan niya ang born again experience, naranasan niya ang baptism with the Holy Ghost, naranasan niya ang Espiritu ni Kristo na nananahan sa kanya ngayon. Amen. Hallelujah. And you are just as everlasting as God is everlasting. So merong nakweekend sa atin, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. So 5 minutes before 8. Hindi ko nababasahin ang ilang pang mga quotes. Ito na lang last. Sa paragraph, sa paksa ni Brother Branham sa Marian na hearing, recognizing and acting on the Word of God, i-type mo itong keyword natin. Sana one hit lang. Tignan nga natin, the spiritual man today. The spiritual man today. 1960. Sa paksa niyang hearing. Yeah. Paragraph 26. Siguro ito na yung huli kong babasahin. Itaas natin sa 22, paragraph 22. Kunin natin yung pinakataot pa dito. About kay Jacob. Sabi dito, now if you notice, about sa birthright, buti naalala ko, ito yung nabanggit ko kanina about sa birthrights. Sabi dito, now if you notice, Jacob had one thing that he wanted. Because according to the word, the blessing and the good thing laid in the birthrights. So meron daw pong naiintindihan itong si Jacob, mga mahal kong kapatid. Kahit pa paano may nauunawaan si Jacob na masamang tao, sabi ng propeta, mandaraya, hindi mabuting anak, supplanter, deceiver. Pero meron siyang kahit pa paano, merong bahagi sa kanyang pagkatao na merong nahayag sa kanya. Meron siyang tinanggap na salita, meron siyang binhi. Kasabi niya, alam ni Jacob kung ano ang meron sa birthright. At alam niya na ang pagpapala, ang mga bagay na mabuti, sabi niya, blessing and good things are laid down in the birthrights. So pwede nating isalin niya sa ganitong pangungusap sa ating panahon. Sapagkat ang birthright, sabi ng prophet, ang birthright sa ating panahon, walang iba ang Holy Ghost. Kaya nga ang Acts 2:38, sabi doon, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gifts of the Holy Ghost. That's your birthrights. Amen. Meron kang karapatan bilang maging anak ng Diyos. Meron kang karapatan sa mga bagay na meron ng Diyos. At nasa banal na Espiritu ang lahat ng pagpapala. Lahat ng mabuting bagay, makinig kayong mabuti sa pagtatapos, mga kapatid. Tumataknawa ito sa inyo, lalong-lalo sa mga lumalago pa lang, sa mga bata pa, sa mga natural pa. Lahat ng pagpapala at lahat ng mga bagay na mabuti para sa kapakanan mo at sa kapakanan ng pamilya mo, kapakanan ng mga anak mo, ng tatay at nanay mo, mga mahal mo sa buhay, nasa Panginoong Jesucristo. Wala sa pagsisikap mo, wala sa kasipagan mo, wala sa kabutihan mo. Lahat ng yan nandun sa birthright. Amen! Si Esau, mabuting tao, mabuting anak, pero hindi niya pinahalagahan yung birthright. Kaya ang totoong pagpapala at lahat ng mga mabuting bagay na pwedeng maranasan ng isang tao, nasa Espiritu ni Kristo. At ito dapat ang mas mahalaga sa atin, mga mahal kong kapatid. Kung meron man tayong pangunahing laging iisipin, papahalagahan, iingatan, papakanasain, ito ay ang Espiritu ng Diyos na tinanggap na natin. Sana mas mahal niyo siya. Sana mas may panahon kayo sa Kanya. At sana mas mahalaga siya sa inyo. Anong birthright na meron tayo na dapat nating ingatan at pahalagahan? Ang Espiritu ni Kristo. Sabi diyan, and Jacob
That was his only objective. Amen. Yun lang yung nasa isip niya. Yung birthright. The only thing he had in mind was get that birthright, ang maranasan nito. And Esau despised it. The one that actually had it, despised it. He was ashamed of it. Ikinahihiya niya ito. Ang karanasan sa Espiritu, ang maging espiritual na tao, ang maging Kristiyano, ang sumusunod kay Kristo, ikinahihiya ng isang Esau. Ikinahihiya pala ni Esau ang salita ng Diyos. Ikinahihiya pala niya na maging Kristiyano siya. Pero si Jacob, pinangalan ng Israel. Di ba? Sapagkat nais ng Diyos na ipakilala, sino mang hindi mahiya sa akin, tumanggap sa akin, ay hindi ko rin ikakahiya at ipapakilala ko sa harapan ng aking Ama. So Esau despised it and he was ashamed of it, but Jacob wanted it regardless of how he got it. Gagawin niya ang lahat para lang mapasakan niya ang Espiritu. Tingnan niyo mga kapatid, wala tayong oras. Dapat sana ay para ito sa mga Hudyo. Dapat sana para ito sa mga Hudyo, sa mga Israeli people. Pero salamat, ibinigay sa atin. The promise of this birthright, mga mahal kong kapatid, the authority and power, the adoption, placing of a son, ay ibinigay sa ating mga hindil. At sana yun yung ating nasa kaisipan lagi. Amen. Sa pagpapatuloy, ang oras hindi magpapahintulot, italon na lang natin sa 23, tuloy natin, ang ganda. Ayoko siyangin, 23, lahat maganda dito. That's the way with the spiritual believer today. He doesn't care how much you love at him, how much fun you make, how ridiculous he has to act to the carnal mind. So ganito daw dapat ang paraan ng mga spiritual na mananampalataya ngayon. Wala siyang pakialam kung pagtatawanan siya ng mga tao. Wala siyang pakialam kung gagawin siyang katatawanan ng mga tao. Wala siyang pakialam kung magmukha man siyang kakaiba. Yung pagkilos niya sa kaisipan ng mga taong karnal. Kaya salamat, wala kayong pakialam kung anong suot niyo dyan habang naglalakad kayo dyan. Yan ang mga spiritual na tao. His only objective is the birthright. He wants to get to God. Ang gusto lang niya ay mapasa Diyos. Amen. Yun ba yung nasa isip natin, mga mahal kong kapatid? Yan ang mga spiritual dapat na tao. Ang laging nasa isip, mapasa Diyos. Kasama ang Diyos. Hallelujah. Sabi diyan, his only objective is the birthrights. He wants to get to God because it's born in him. He can't help it. 26 na tayo. Last paragraph. Then we will close, mga kapatid. In the spiritual man today and spiritual woman that's elected, predestinated of God to come to eternal life, if they have to sell everything they got. So mga spiritual daw ng mga tao ngayon at mga spiritual na mga lalaki at babae na pinili na ng Diyos, itinalaga ng Diyos para sa walang hanggang buhay. Kung kinakailangang ibenta nila ang lahat, wala silang pakialam doon. Mangyayari yan sa mga huling araw na ito. Wala silang pakialam kung kailangang ibenta na ang lahat. Yan ang spiritual. Yung natural, gustong bumili pa ng lahat. Di ba? Gusto pang magpakasasa, magpakayaman. Yan yung natural at karnal. Pero ang isang spiritual na malago na, magpapasimula yan na mawalan ng gana sa mga bagay ng mundo. Tatabang ang panlasa niyan sa mga bagay ng mundo. Habang pinapalago yan ng Diyos, kung ang bangko niyan merong milyon-milyong daang libo. Hindi naman kasi totoo, milyon-milyong daang libo. Wala naman siguro dito nagkakahalaga ng ano. Kung meron man, ibulgar nyo na yan. Ilantad nyo na. Brother Jeff, yung bangko mo, buksan na natin. Diba? Mauulit yung Book of Acts na wala nang pakialam ang mga tao sa kanilang mga pag-aari. Ganyan ang mga spiritual na magiging malago
sa huling mga araw na ito. Mawawalan sila ng panlasa sa mga bagay na makalupa. At sabi pa dito, may gusto kong puntuhin dito, sa mga nasa denomination dati at nasa denomination pa, wala silang pakialam kung alisin man ang kanilang pangalan sa mga simbahan na kanilang kinabilangan dati sa mga bansa. Ang gusto lang nila ay ang birthright. Wala silang pakialam kung ipagkanulo man sila ng dati nilang reliyon. Diba? Miyembro ka dati ng ganitong simbahan na pagkalaki, wala silang pakialam kung sila ay i-disfellowship ng simbahan ganito. Kung hindi man sila kilalanin na ng simbahan na kanilang kinabibilangan dati, wala silang pakialam doon. Ang tanging nasa kaisipan na lamang nila ay ang Espiritu ng Diyos. Sabi pa niyan, it's the only thing that matters to them, just to get that birthright, that's all. Ano yung birthright natin, mga mahal kong kapatid? Ang Espiritu ng Diyos. Amen. At yan ay pasimula pa lamang proseso ng higit na gagawin ng Panginoon sa atin sa mga huling araw na ito. So maybe next Wednesday, Lord willing, ang topic natin, adoption. Sapagkat sabi ng propeta, doon tayo itinalaga. Not only in the born-again experience, not only in the baptism of the Holy Ghost, we are ordained and predestined to adoption. To place as a son. Amen. So makikita natin ano meron sa kapuspusan ng Espiritu ng Diyos kapag ito ay nanahan na sa atin. Yan ang sinasabi ni Pablo, na kapag ang Espiritu kapag ang same na Espiritu na muling bumuhay sa ating Panginoon ay siyang manahan sa atin, ang ating pisikal na katawan, ang ating mortal na katawan, ay ikikwikin din. Ibig sabihin, from corruptible condition, from mortal condition, to incorruptible condition, and to glorified condition. Ang adoption ay may kinalaman na sa pagbabago ng ating katawang pisikal. Ang adoption ay may kinalaman na sa full authority and power. Ito yung sinasabi ni Pablo na ang natures, the creations are groaning. The creations are groaning. They are waiting for the full manifestation of the sons of God. Their adoption. Amen. Kaya mga kapatid, ang kinakailangan lang natin ngayon, pahalagahan ng bautismo ng Espiritu Santo, pahalagahan ng Espiritu ni Kristo na nasa atin, at tayo pinapalago hanggang sa maabot natin kung ano talaga ang para sa atin. Amen. Amen. God bless you. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. So, hindi ko man po nabaybay at naisa-isa at may isa-isa pa itong pang-apat. Siguro, part 3 na lang ito. Isasabay ko ito sa adoption kasi dadaanan natin dito sa pang-apat, how to be spiritually matured. So, may kinalaman niya. Siguro, ipagsamahin na lang natin yung paano maging spiritual, paano maging malago. So, madali lang naman to kasi isa-isahin natin, then isunod natin, i-combine na natin yung topic na adoption. Tayo pong lahat ay magsitayo sa gabing ito. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Hindi na ako magpapaawit sapagkat alam ko na tayo ay mga natural ding tao pa. Na nangangailangang magtrabaho ang iba. That's being natural. May mga pamilya pa nga asikasuhin, tahanang naghihintay. Mga pagal na katawan na nangangailangang magpahinga. So, we are still living in natural condition. And yet, pinapalago ng Panginoon sa spiritual na kalagayan. Tayo manalangin, mga kapatid. Yuko natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal at dakila. Maraming salamat po sa mga salita mo na aming muling tinunghayan sa gabing ito. Salamat po sa pagkakataon ibinigay mo sa amin, dakilang Diyos, na muling mag-aral ng iyong mga salita, ang muli itong mapakinggan. At habang kami ay nakikinig, ito'y mapagbulay namin, mapagnilay, dakilang Diyos. At salamat sa iyong pangunguna, sa iyong gabay. Sapagkat tunay, Lord, kung wala ang iyong pangunguna, wala ang iyong gabay at pagtulong sa bawat isa amin,
ang mga bagay na ito na aming ginagawa ngayon ay mauuwi sa walang kabuluhan, dakilang Diyos. At kung mayroon ka mang nakitang mga pagkukulang ng bawat isa, salamat sapagkat ikaw ang nagpupuno. Salamat sapagkat nariyan po, O Diyos, ang iyong pag-unawa, patuloy na pag-unawa. Hallelujah, sa bawat isa amin. Salamat sapagkat napakahaba po ng iyong pagtitiis sa amin. Kagaya ng sinabi ni Santiago, Lord, matagal ka na pong nagtitiis at patuloy na nagtitiis sapagkat nais mo kaming dalhin sa isang kalagayan na kung ano po ang itinalaga mo. Maraming salamat sa iyong pagtitiis sa amin, dakilang Diyos. Salamat sa iyong biyaya at kagandahang loob sa iyong kabutihan. Salamat po sa gawain ito, sa gabing ito, na patuloy mong inihahanda, sinasaayos, at inihahatid ang bawat isa sa amin upang magkatipon sa dakong ito at pakinggan ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na inihanda mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa gabing ito. Sa iyo namin itinatagubilin at ipinagkakatiwala ang lahat na sa iyo po, Panginoon, ang buong kontrol at kapangyarihan. Nagawa ko po ang aking maliit na bahagi. Kung mayroong mga paglabis, ikaw, O Diyos, ang magsaayos. Kung mayroong mga pagkukulang, ikaw po ang magpuno sa lahat ng ito. Sa mga bawat nakinig, anumang paglabis at pagkukulang ay kayo din nawa, Panginoong Diyos, ang iyong gawin na magkaroon lamang ng kaayusan sa lahat ng ito. Para lamang po sa mabuting kapakanan ng bawat isa sa amin, na yamang nalalaman namin na kami ay tinawag mo at pinili sa dakong ito. Hallelujah. Lord, maraming salamat. We bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things in prayer in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen and amen. Sa pangmalakas sa palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Habang tayo ay magkakamayan,